minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kaparokya dito sa parish ng Birhen ng Lourdes sa Bagong Baryo, Caloocan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa ating parish priest, Father Bobby Kahilig, sa pag-anyaya sa akin na muling makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa araw ng ating kapistahan bilang parokya ng Birhen ng Lourdes. Kasama ang ating mga misyonerong oblates na naririto at iba pang mga pari ng diocese at mga mission partners dito sa Caloocan. Kapag pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes, ang focus ng atensyon ng simbahan ay isang salita, isang bagay na kailangan nating lahat, at iyon ay ang paghilom. Sa Ingles ay healing. Nakaugnay ang Birhen ng Lourdes sa paghilom. Dahil ipinapalagay natin ang lahat ng tao sa buhay dito sa mundo ay nagkakasakit. Kung minsan dumaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman, sakit ng katawan, sakit ng puso, sakit ng isip, sakit ng kaluluwa. At kailangan natin ng paghilom. Sa tradisyon ng pananampalatayang Kristiyano, tayong lahat ng mga tao ay napakataas ng dangal o dignidad. Dahil hindi tayo hayop. Tayo'y espesyal na nilikha ng Diyos. Tayo lang daw ang nilikha sa hugis at wangis ng manlilikha. Mataas ang dangal ng tao. Ang tao at ang Diyos ay magkaugnay. Ngunit ang kaugnayang iyon ay kung minsan nasisira, na siyang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Ano yung sumisira sa kaugnayan ng tao sa Diyos? Ito ang kasalanan. Ang kasalanan ay ang pagkasira ng relasyon. Dahil ang pinagmumulan ng lahat ng buhay at kagalingan ay iisa lamang, ang Panginoong Diyos. Kapag nagmalaki tayo at hiniwalay natin ang sarili natin sa Diyos, para tayo nagpapatiwakal. Lumalayo tayo sa pinagmumulan ng lahat ng buhay at kagalingan. At kapag nangyari yon, kailangan ng paghilom. Paghilom, ito ang misyon ng Panginoong Hesukristo. Nahilumin ang nasirang kaugnayan ng langit sa lupa, ng Diyos sa sangkatauhan, na siya ring dahilan kung bakit nasisira din ang kaugnayan ng tao sa kapwa-tao at ng sangkatauhan sa sangnilikha. Kapag sira ang kaugnayang iyon, para tayong may sakit, hindi tayo makausad. At yon ang naging misyon ng anak ng Diyos na isinilang bilang anak ng tao sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya lagi siyang kasama sa misyon ng paghilom. Natutuwa po akong marinig ang isang salita kaninang bago ako pumasok. Ang salitang sinodal. Nakikita ko na ang sambayanan ng Diyos dito sa parokya ng Bagong Baryo
ay nagiging isang sambayanang sinodal. Ano ba ang ibig sabihin ng maging isang sambayanang sinodal? Simple lang ho. Ibig sabihin, tayo ay sama-samang sumusunod kay Kristo upang sama-sama din tayong maisugo ni Kristo. Tayo'y hindi lang sambayanan ng mga alagad o disipulo. Lahat tayo'y isang sambayanan ng mga sugo na nagmimisyon. Kilala po ninyo ang mga oblates dahil sa mahabang panahon, mga oblates ang mga naglingkod sa inyo dito sa bagong baryo. Sila po ay isang missionary congregation. Pero alam niyo po ba, kahit ang mga missionary congregations na katulad ng OMI ay dumaranas din ng krisis sa pag-unawa tungkol sa kanilang misyon. Sa maraming pagkakataon, nagtipon-tipon sila mula sa iba't ibang sulok ng daigdig upang evaluate nila ang konsepto ng pagmimisyon. Ngayon, naging malinaw na hindi lang mga pari at relihiyoso ang sinusugo ng Diyos para magmisyon. Ang misyon, yan ay gawain ng buong simbahan, ng buong sambayanan, ng mga alagad. Kapag hindi pa tayo nakikilahok sa misyon ni Kristo, hindi pa tayo simbahan. Napaka-esensyal ng misyon sa ating buhay. At ang misyon na yon ay maging kasangkapan ng paghilom sa daigdig na nawawalay sa Diyos dahil sa pagkakasala. Napakaganda ng ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, sinasabi ng propeta Isaías, hihilumin kayo ng Diyos at magkakaroon ng mga palatandaan na nakakaranas na tayo ng paghilom sa buhay natin upang tayo mismo'y maging kasangkapan ng paghilom sa daigdig. Siyempre, kapag may karamdaman ka, gusto mo gumaling ka. Pero alam niyo ba ang Panginoon, minsan dinalaw niya ang biyena ni San Pedro, may karamdaman daw siya. At matapos siyang hilumin, naglingkod siya. Naglingkod siya sa Panginoon at sa iba pang mga alagad. Nagluto siya sa kusina. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin ng paghilom. Ikaw ay isang ama, nagtatrabaho, kumakayod para sa mga anak mo. Ikaw ay isang ina na nag-aaruga sa iyong pamilya. Kapag nagkaroon ng malubhang sakit, ang ama o ang ina, delikado yon. Delikado yon. Lalo na kung ito'y sakit na pwedeng magbunsod sa kamatayan. Sino ang susuporta sa pamilya? Lahat tayo pinoproblema natin ang mga karamdaman sa ating buhay. Pero humihiling tayo ng paghilom, hindi lang dahil gusto nating malusog tayo. Gusto nating lumusog upang magpatuloy ang misyon natin. Upang magpatuloy ang paglilingkod natin sa mga mahal sa buhay at sa lipunan. Ang isang buhay na may layunin, kahulugan at misyon. Yon ang pinaka-importante sa buhay Kristiyano. Tayo'y sambayanan ng mga alagad na lumalapit sa Panginoon, anak ng Diyos, upang makilahok at makiisa
sa kanyang misyon. Sa ating ebanghelyo, pumupulot ang Panginoon ng mga talinghaga, mga larawan na galing sa konkretong buhay ng tao. Sa tingin ko nga, nung sabihin niya yung mga salitang ito, palagay ko nasa loob siya ng kusina. Siguro, pinagmamasdan niya yung pagluluto ng biyenan ni San Pedro. At siguro, madilim doon sa loob ng kusina, kaya nagsindi siya ng isang lampara upang makitang mabuti nung matanda yung kanyang niluluto. Pero sa pamamagitan ng napakasimpleng larawan, dalawang bagay, asin at ilaw, aba, naipaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng maging isang sambayanan ng mga alagad na nagmi-misyon. Kayo, aniya, ay asin ng mundo. Kayo, aniya, ay ilaw ng daigdig. Napakasimple. Kayang unawaan kahit ng mga bata. Paano tayo asin? Na-imagine ho ba ninyo, nung panahon na wala pa tayong mga refrigerator, anong mangyayari sa pagkain kung walang refrigerator? Mapapanis, di ba? Aamagin, di ba? Masisira, mabubulok. Anong ginagawa ng ating mga ninuno para ang pagkain ay magtagal? Hindi kagad mabulok o mapanis. Asin. Ako ho ay Kapampangan. At ang mga Kapampangan, mahilig sa buro. Pero kung minsan ang alam lang nilang buro ay yung burong kanin na mayroong hipon o may isda. Ang sarap nun. Naibalot mo yun sa mustasa. Hala, ang sarap nun. Ano? Pero hindi alam ng madami na ang salitang buro, ang ibig lang sabihin para sa amin ay i-ferment mo siya. Preservation yon. Pwede kang gumamit ng asin. Kaya may burong baboy, may burong isda, may burong kanin, iba't ibang klaseng buro. Pati mustasa binuburo. Inaasinan. Bakit? Para hindi mabulok kagad. Para magtagal. Ang asin ay panlaban sa pagkabulok. Hindi lang pagkain ang pwedeng mabulok. Mga buhay din natin pwedeng mabulok. At ang salita para dyan sa kasalukuyang panahon ay korupsyon. Ang corrupt, ibig sabihin bulok, bulok. Ang lipunan pwedeng mabulok. Lalo na kapag ang kabangyaman ng bayan, ang mga ibinabayad ninyo sa buwis, na bilyon-bilyon, ang sipag-sipag ninyong magbayad ng buwis. Bumili ka lang ng sardinas, nagbayad ka na ng VAT. Lahat ho tayo ay nagbabayad ng buwis. At importante yan para sa ikabubuti ng ating bayan. Hindi naman tayo magkakaroon ng mga tulay, kalsada, at ibang public services, kundi tayo nagbabayad ng buwis. Pero, kapag ang naitatayo ng buwis natin ay mga palpak na flood control, anong nangyayari sa pera ng bayan? Nasasayang. Nakapanlulo mo, di ba? Pag nare-realize natin, hindi pala tayo dukha. Mayaman tayo. Mayaman ang bayan natin. Kung di tayo mayaman, paano yayaman ng bilyon-bilyon ang iilan? Pero yung perang yan, hindi dapat mapunta sa bulsa ng politiko.
yan ay dapat magamit ng tama sa mga serbisyong pampubliko. Saan ba kayo tatakbo kapag nagkasakit? Siyempre sa mga public na hospital. Napakamahal ng magkasakit at magpa-hospital sa mga pribado. Minsan simpleng sakit, inaabot ng kalahating milyon. Pero kapag public, may subsidy ang gobyerno. Pero kapag hindi pumupunta ng tama ang subsidy sa mga serbisyong pampubliko, anong mangyayari sa bayan natin? Kaya nagugulat na lang tayo, natutunan na pala ng mga ilang mga bulok na tinatawag na lingkod bayan ang magwaldas ng salapi ng ating bayan. Nakita ko ang sinumpaang salaysay ng isa sa mga kasangkot sa flood control scandal. Nakapanlulumo. Dati-rate, parang sanay na silang mangumisyon. Standard daw dati-rate ang 5 to 10% na naibubulsa ng sponsoring congressman o senador. Ngayon, 15 to 30%. Magkano ang 30% ng 1 billion? E di 300 million. Biro mo naging multimillionaire nang walang ginawa. Nakapanlulumo ang ganyan, nakapanggagalaiti. Alam nating hindi tama. At nakita ko dun sa sinumpaang salaysay, ang natitira para sa proyekto, 22.5% na lang. Dahil 77.5% ay komisyon, kickback sa kung sino-sino. Aba, 22.5. I-overprice pa nila yan. At substandard pa. Mabuti kung may lalabas pang proyekto. Dumating ang panahon na ang proyekto ay complete sa papel. Lahat ng reports nandyan. At naka-report, project completed. Pero pag dinalaw mo yung lugar, anong meron? Multo. Yan ang ghost project. Anong tawag dyan? Bulok. Style na bulok. Kailangan nilang nakawin ang pera natin upang mamudmud sila ng kaunting ayuda. At pag nakakuha ka ng katiting na ayuda, abot-abot ang utang na loob at pasasalamat mo na hindi mo alam pera mo pala yon. Tama ba yan? Ba't natin hinahayaan? Ba't natin hinayaang mabulok ang sistema ng ating lipunan? Mga kapatid, may misyon tayo. Ang misyon natin ay labanan ng korupsyon. Pero magsimula tayo sa ating sarili at sa ating mga pamayanan. Ang korupsyon, nagsisimula yan sa bahay. Sa mga simpleng bagay lang. Namasyal kayo minsan. Pumunta sa hotel. Aba, pati yung tuwalya, inuwi. Tapos uutusan pa yung anak. Balutin mo na yan, anak. Isuksok mo dyan sa maleta para walang makakita. Anong tinuturo mo sa anak mo pag ganyan? Korupsyon. Magulang, gusto niya mataas ang grade ng anak para may honor. No, ako na lang gagawa. Igagawa siya ng report. At yung teacher, alam naman niyang hindi yung anak ang gumawa. 100%.
Honor student, pero walang natutunan. Anong tawag sa ganyan? Korupsyon. Nagsisimula yan sa bahay. Tandang-tanda ko pa, ang yumaong ama ko ay piskal. Isang trabaho na madalas nilalagayan. Minsan, may dumating na malaking regalo sa bahay namin. Pinasosoli ng tatay ko. Ang sabi ko, tatay naman, ba't natin isusoli? Regalo lang naman. Ang sabi niya, ambo. Tandaan mo to. Hindi lahat ng nakabalot ay regalo. At hindi lahat ng ibibigay sa iyo dapat mong tanggapin. Ang iba dyan na mukhang regalo, suhol yan. Itatali niya ang leeg mo. Mabubulok ka kapag tinanggap mo. Salamat sa Diyos kung tayo'y naturuan mula sa pagkabata. Yan ang asin ng mundo. Sa ganyang paraan tayo nagiging asin kapag nalalabanan natin ang pagkabulok sa lipunan. Ngunit kayo din ay ilaw ng daigdig. Kapag nag-brown out dito, mahihirapan tayong magmisa. Hindi natin makikita ang isa't isa. Ang misyon ng liwanag ay ang itaboy ang kadiliman. Ang kampon ng kadiliman ay si Satanas. Kaya nang binyagan tayo, tinanong ng pari, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Wala naman tayong kalaban sa mundo. Hindi natin kalaban ang sino mang kapwa-tao natin. Wala namang likas na masamang tao. Lahat tayo'y likas na mabuti. Pero pwedeng mapasama dahil sa kampon ng kadiliman. Mahusay kumilos si Satanas sa maraming paraan, sa ating kapaligiran, sa impluensyang hindi tama ng kung sino-sino. Kahit yung pinakamabuting tao, pwedeng mapasama dahil sa masamang impluensya, dahil sa kampon ng kadiliman. Kaya mga kapatid, kapwa-alagad na isinusugo ng Panginoon, huwag nating kalilimutan, may misyon tayong lahat. Si Pope Francis, tinawag niya ang mga Pilipino sa abroad na smugglers ng pananampalataya. Kontrabandistas de la fe, ang sabi niya. Kagagaling ko lang po sa Roma. Mula sa Rome, ako'y nagtungo ng Belgium. Mula sa Belgium, sa Jakarta. Kaninang umaga, 6:00 ng umaga, naglanding ako sa NAIA, sa airport. Diretso po dito sa inyo. Thank you po. Pero kahit saang dako ng daigdig ako nagpunta, nakatagpo ako ng mga Pilipino, OFW, nagdadala ng liwanag, bagong pananampalataya. At karamihan sa mga kapatid kong kardinal at obispo, taga-ibang bansa, nagpapasalamat sa akin. Ang sabi nila, you know, our church was dying until Filipinos started coming to our country. And they started filling the church and bringing new life to our communities. Nagkaroon na rin sila ng simbang gabi. Nagkakaroon na rin sila ng pabasa. Nagkakaroon din sila ng debosyon sa Nazareno, sa Birhen ng Lourdes, sa Mother of Perpetual Help. Yan ang tindi ng pananampalatayang Pilipino. Nagdadala ng asin at ilaw. Kayo po yon. Ang misyonero, hindi na mga oblates lamang. Ang misyonero, lahat ng kabilang
sa sambayanan ng mga alagad ni Kristo, tayo ay kumakatawan para sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon at itong okasyon na ito ng kapistahan ng Birhen ng Lourdes ang siyang nagpapaalala sa atin na tayo ay humihingi ng paghilom upang maging kasangkapan ng paghilom sa daigdig. Na tayo'y sumusunod at nagiging alagad ni Kristo upang maisugo niya sa misyon bilang asin at ilaw ng mundo. Amen.